Samantala pa, si Presidential Spokesman Harry Roque naman hindi natatakbo sa pagkasenador matapos na hindi maghain ng COC si Mayor Sara Duterte sa pagkapresidente. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque na hindi na siya tatakbo sa pagkasenador sa dating na May 2022 elections. Magunita na nagpahayag na ng interes kamakailan si Secretary Roque na tumakbo sa pagkasenador at mismong ang Pangulong Duterte ang nag-endorse sa kanya at kasama nga siya dapat sa line-up ng PDP laban. Pero kahapon, ka-deadline ng paghain ng Certificate of Candidacy o COC ay hindi nga humabol pa na maghain ng kanyang COC itong si Secretary Harry Roque. Matapos na hindi maghain ng COC itong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa pagtakbo bilang presidente ng bansa. Ayon kay Secretary Roque, iyon ang kanyang deklarasyon, naging anunsyo na kung hindi tatakbo si Mayor Sara sa pagkapresidente, hindi rin siya tatakbo sa pagkasenador at kanya itong pinapanindigan. Inayag pa ni Secretary Roque na batay sa kanilang pag-uusap din ni Mayor Sara ay hindi ito sabak sa pagkapresidente at wala mangyari na substitution. So yan yung desisyon ni Secretary Roque. Magunita noong 2016 elections ay napurnada rin yung kanyang balaki na pagtakbo sa pagkasenador matapos siyang sabihan ni Pangulong Duterte na hindi siya mananalo. At yun nga tumakbo siya sa pagkakitawan sana ng party list group pero natalo rin yung naturang party list. At ngayon sa kanyang muling pagtangka ay naudluto naman at talagang yun na daw yung kanyang desisyon at magpatuloy na lamang siya sa trabaho bilang presidential spokesperson hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Testigo ni Manila Mayor Isko Moreno ang dahilan ni Vice President Leni Robredo sa pagtakbo sa pagkapangulo. Hindi nagustuhan ni Yorme Isko ang rason ni VP Leni na kaya siya tatakbo sa pagkapresidente ay upang mahadlangan ang posibleng pagbalik ng pamilya Marcos sa Malacanang. Ayon kay Moreno, paano naman ang marami naghihirap na Pilipino kung ang nasa isip lamang ni Robredo ay rivalry laban kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilang ang dahilan niya kung bakit siya tatakbo dahil lang laban sa mga Marcos na naman. Paano naman kami mga Pilipino? Wala kami trabaho. Maraming Pilipino nagdildil na ng asin. Maraming Pilipino hindi malaman ano ang naghihintay sa kanya sa kinabukasan. Marcos na naman. Papityada pa ng alkalde ng Maynila ang pagpapalit ni Robredo ng kulay pink mula sa dating dilaw na signature color ng Liberal Party. Hindi anya maintindihan ng alkalde kung bakit kailangang umikot ang mundo ng mga Pilipino sa laban ng anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at mga kampi naman ng yellow card na ngayon ayon kay Mayor Isko ay naging kulay pink na. Bakit kailangan uminog ang mundo namin ngayon sa away ng Marcos at Aquino, sa away ng anak ni Marcos at mga anak at kasama ng yellow cards, ay pink na pala, sorry. Ito ang nakakagulat para ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang kumpirmadong magbabackout na di umano ang veteran journalist and news anchor si Noli de Castro sa kanyang planong pagtakbong senador sa darating na 2022 national election. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon na marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ngayon na nagsasabi na dapat lang daw talagang mag-backout ang kasi hindi daw naman talaga siya mananalo kasi daw ay alam na di umano na marami sa ating mga kababayan kung sino ang kanilang iboboto sa darating na 2022 national election. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para maging mas updated pa kayo lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yung mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano yung malitang magbabackout na di umano ang veteran journalist and news anchor na si Noli de Castro matapos ng makatanggap ito ng samot-saring pambabatikos mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan marami nga sa kanila ang nagsasabi na wag na lamang daw talagang ituloy ng veteran journalist and news anchor na si Noli de Castro ang kanyang planong pagtakbong senador sa darating na 2022 national election kasi nga ay hindi daw di mo na siya mananalo kasi nga ay matagal na di mo nung mulat ang marami sa ating mga kababayan at matagal na di mo nilang alam kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino
sino ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. At isa na nga daw di umano dito ang veteran journalist and news anchor na si Noris De Castro sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan at hindi dapat suportahan na magiging isa sa magiging susunod na senador ng Republika ng Pilipinas. Matatandaan kamakailan lamang na lumabas ang balitang nagsisimula na naman silang siraan at batikusin ang dating senador si Bongbong Marcos para masira ito sa mata ng marami sa ating mga kababayan para sa ganoon ay hindi na siya suportahan at iboto ng marami sa ating mga kababayan sa kanyang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ngunit banat nga na marami sa ating mga kababayan ay kahit ano daw ang gawin nilang paninira sa dating senador si Bongbong Marcos ay hindi di mo nila mababago ang gusto na marami sa ating mga kababayan na si Bongbong Marcos ang kanilang susuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election at wala na di mo iba pa. Kahit sino pa man daw ang manira sa dating senador si Bongbong Marcos, mapanuli di Castro man o hindi ay hindi daw talaga nila paniniwalaan kasi matagal na di mo nilang alam na totoo at tunay ang pagmamahal at malasakit ng dating senador si Bongbong Marcos sa ating mahal na bayan. Kaya payo nga ng marami sa ating mga kababayan ay tumigil na lamang daw di mo na sila sa kanilang ginawang pambabatikos at paninira kasi hindi di mo nila ito paniniwalaan at mag-aaksaya lamang sila ng kanilang pera, pagod at panahon at wala namang paparatingan ang kanilang ginagawang paninira laban sa dating senador na si Bongbong Marcos. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And then it says posted, "Hahay, ano ba yan, Noli? Alam mo naman na hindi ka mananalo pero itutuloy mo pa rin ang pagtakbo mong senador. Ako pa sa inyo ay itigil mo na yan kasi mag-aaksaya ka lang ng pera, pagod at panahon mo kasi hindi ka naman talaga mananalo kasi hindi ka naman susuportahan at iboboto kasi alam na namin kung anong klaseng ugali at pagkataong meron ka, Noli. Kaya ako sa iyo ay mag-back out ka na lang para hindi mo mararanasan ang sakit ng pagkatalo sa darating na 2022 national election. Hashtag Noli back out." Ayon naman kay Shane de la Peña, lahat ng mga supportang makakabalik ang ABS-CBN never makakatikim ng boto sa akin. I love Pangulong Rodrigo Roa Duterte and I love Bongbong Marcos. I am still praying for Bongbong Marcos sarat sa 2022. Ayon naman kay Makatao Makabayan, tama na, Noli, ayaw na namin may Pangulo pa sa gobyerno. Ibubuto namin ang tunay na nagmamahal sa bansa, Bongbong Marcos at Duterte para sa pag-unlad ng bansa at may malasakit sa taong bayan. Ayon naman kay Edwin de la Cruz, tama na ang pangdekorasyon lang at pansariling interes. Taong bayan nakakalam kung sino ang tatangkilikin. Walang siraan kundi kampanan ang tungkuling nakaatang huwag ningas kugon. Ayon naman kay Lan Galieta, "Korika, Nino, wala nang ginagawa noon si Noli De Castro. Sayang lang ang boto namin. No vote na siya sa amin." Ayon naman kay Evangeline de la Sela, "Kaya lang tatakbo dahil sa ABS-CBN? No way." Ayon naman kay Henry Ramores, "Balita ko si De Castro nagbutas lang ng upuan noong nanunungkulan pa. Dapat reject iyan." Ayon naman kay Elmer Vicente, "Malabo yan. Makakatikim ng boto ko. Basta ako ang iboboto ko. Team ng Duterte Marcos solid." Ayon naman kay Efren Fenacueto, "Bravo Mr. Nino. Tama lahat ng sinasabi mo. Yung tumatakbo para sa ABS-CBN, huwag iboto." Ayon naman kay Angel O, "Noli, mapaghinga ka sa bahay mo at magtanim na lang ng mga gulay para peaceful ang life mo. Magsisenador ka pa nang alam mo lang naman ay magsuporta sa mga ililista, reopening of ABS-CBN at maging tuta ng dilawan. Tama na, Noli, mabuhay ka ng mapayapa nang walang taong nag-iisip ng masama sa iyo. Matanda ka na, Noli, malapit na." Ayon naman kay Lepidio Ferrer, "Tama na, wag iboto kasabuhat sa nagtakip, nagbaliktad ng katotohanan." Ayon naman kay Lenny Alcantara, "No vote for you, Noli De Castro. Nagbigay ka ng pagkakataon noon pero nano pa wala nang nagawa. Flower vase ka lang tapos ito ka na naman." Ayon naman kay Angel of Mine Montevirgin, "Vice President po dati si Noli pero walang nagawa. Nakaupo lang ng urakot sa National Housing Authority. Kaya ako sa iyo iboto now kasi ang ABS-CBN ang loyalty niya para maibalik ang ABS-CBN instead na sa taong bayan." And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmado ang kanila nga di mo lang sinasabi na hindi di mo nila susuportan at iboboto ang veteran journalist
sa news anchor na si Noli De Castro at mag-back out na lamang daw di umano siya kasi hindi umano siya mananalo kasi nga hindi umano daw sila isuportahan at iboboto sa darating na 2022 national election.